Dating Pangulong Duterte, usap-usapan ngayon, balik politika. Ito ay talagang makikita dito. Baka mas lalong matatakot ang mga kalaban kapag nakaupo muli si dating Pangulong Duterte bilang senador o vice president. Panoorin natin ito, ang balita na ito. Duterte, kaya nga binato sa kanya yung ICC, di ba? Kung titingnan mo yung batuhan, yung gikan na kung i-impeach niyo yan. Kasi everyone was saying may impeachment resolution. Ang lumabas ICC. So, kung titingnan mo, who is dictating the tempo? It's not the present administration. It's him. They are reacting to a preview. To what he's saying. Yeah, to a former president who is reacting based on sa ginagawa nila. Hindi naman tanga ang dating Pangulo. Ay yung pagbabalik politika ni Tatay Digong sakaling mapatalsik. Yung mapatalsik, mukhang remote na po yan. Although marami talagang naglalaro sa ating lipunan dito, nagpapagulo sa sitwasyon natin dito sa bansa. Nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa. Miss Malu, ano po yung assessment niyo, evaluation dito? Na si Tatay ay dahil medyo napipikon ay nagbanta na babalik politika. Alam niyo po yung salita ni dating Pangulong Duterte, malaman ho yun, no? Malaman in the sense na parang sinasabi umayos kayo, kung hindi nandyan ako. At marami sa tingin ko sa ating mga kababayan ang siguro hinihintay na makapasok siya muli. Dahil makikita natin yung pamumuno niya diretsyo, with certainty, hindi yung paligoy-ligoy o subject to interpretation. Alam po nyo sa liderato napakahalaga na diretso ang sasabihin mo, hindi yung subject to interpretation ng kung sino-sino, lalong gumugulo yung sitwasyon, no? So sa tingin ko, kahit na napakahirap yung gagawin niya dahil nga na-raid na yung partido niya, nakikitaan ko na ang posibleng pagbabago ng politika sa ating bansa ay pwede manggaling sa PDP. Kasi kung aalsin mo na lahat yung mga naan dyan, ang tanungan ng iba, sino ang tatakbo dyan? Alam po nyo, wala kasi tayong political ladder na pagkatapos mag-mayor, umaakyat ng umaakyat. Sa tingin ko, itong gagawin ng PDP laban, baka yun ang susi para may bagong dugong pumasok, may paninilbihan sa bayan ang linalagay sa isip. Mahirap yung gagawin niya dahil kulang sa lahat. Pero sa tingin ko may mga taong tutulong sa kanya. Katulad na rin yung nangyari nung 2016. Marami nagsasabi spent force na si dating Presidente Duterte. Sa tingin ko hindi ho. Kung yan ba naman spent force, di sana hindi nagre-react ang political establishment kung talagang wala nang saysay si Pangulong Duterte. Opo. Ayun, maganda ito abangan si dating Pangulong Duterte pagdating sa 2025 eleksyon. Diba? Ay mas lalo matatakot na naman dito ang mga kalaban kapag nakaupo na muli si dating Pangulong Duterte o sa Senado, Vice President. Ayos! Maraming salamat, mabuhay tayong lahat.